Kung merong Kobe ng Pinas, meron ding Steph ng Japan, meron ding Klay Thompson ng Korea. Last year may tinatawag namang Kobe ng Asia, si Rondae Hollis Jefferson. Ito yung habang naglalaro siya para sa Jordan bilang import sa FIBA World Cup. Dalawang free agency na ang dumaan, wala pa rin team na nagpaabot ng interest kay Kobe ng Asia. Last conference sa PBA, pinalitan pa siya bilang import dahil nagkaroon siya ng injury. Ang pumalit naman sa kanya, kapatid niya. Last 2023, batak na batak at maganda yung pangalan nitong si Rondae Hollis Jefferson. Mula PBA, tumuloy ng World Cup, tapos Asian Game, tapos PBA ulit, dumiretso naman siya ng Puerto Rico. Last World Cup, nagtrending talaga noon si RHJ at maraming nagpaabot ng message sa kanya na para siyang si Kobe noon. Ito pa yung malapit-lapit kasi nga nag-average pa noon si RHJ ng 23.7 rebounds at 4 assists per game. So malapit yung buhok, yung physical attribute, pati na rin yung numero. Umabot yun hanggang NBA. During World Cup, free agency pa rin kasi yun dito sa NBA. Meron pang mga bakanting spot sa roster. Hindi siya kinuha noon kahit sa preseason lineup. Kasi nga may Asian Game pa rin naman noon. Huli siyang nakapaglaro talaga sa NBA 2021 season pa. Ito yung pumirma siya ng 10-day contract. Nung time na to, marami mga players ang nakabalik sa liga dahil pandemic season pa. Marami ding na-injured. After kasi noong 2021, dumiretso na siya sa Turkey. Doon siya naglaro mostly. Since 2022, naglalaro na si RHJ sa Asia or kaya naman sa Puerto Rico, kung saan ngayon doon siya naglalaro. Bukod kasi sa NBA, sinabi din niya na hindi ba siya worth para sa isang European team contract. Yung ibang team kasi nagbabayad ng 100,000 a month para sa isang player na sa tingin niya hindi ganun kagaling. Yung iba mga former NBA player sa Europe na naglalaro, yung iba daw nagkakaroon ng magandang deal. Dati kasi sa CBA sa China, yung susunod sa NBA, pero nabago na ngayon. Europe na ang pinupuntahan ng mga former player. Kaya naman gustong makabalik ni RHJ sa NBA dahil sa pamilya niya. Gusto niyang mapalapit sa mga anak niya at ayaw na rin niyang palipat-lipat ng bansa. Mukhang nag-breakdown na talaga si RHJ. Kung meron man siyang nagawa nung 24 years old siya, na mali, hindi naman niya gagawin yun habang magiging 30 years old na siya. Base sa sinabi niya, willing siyang matulog sa gym basta lang makalaro ulit sa NBA. Sinabi niya deserve niya makapaglaro sa liga. Hindi rin naman niya maintindihan kung bakit hindi pa rin siya napapagbigyan. Last 2023, sumunod doon yung January 2024, susubok sana ulit siya makakuha ng kontrata dito sa NBA dahil nga mainit pa ang pangalan niya noon. Timing din kasi ngayon ng paglabas ng statement ni RHJ yung nangyari nung nakaraan 2 linggo. Alam nyo na yun. Kung hindi, ay next finals na lang. Ang dahilan kasi doon kung bakit nawala si RHJ sa NBA dahil yung shooting niya. Dati sa Raptors, sinabihan pa siyang kailangan niya ng shooting doctor. Aminado naman si RHJ doon, pero base sa kanya, hindi na kasi shooting component ngayon sa NBA. Meron 3 or 4 na player kada team ang hindi nga nakakascore sa outside ng paint. Kung gusto nilang manalo, dapat kunin siya. Marami ng mga players ang sumukong bumalik sa NBA. Si pinsan nga, DeMarcus Cousins, nag-retire na. Ilang beses siyang sumubok na bumalik ulit sa liga, kaso na real talk ng isang GM. Si Howard ganun din, sinusubukan pang bumalik. At least nakapag-workout siya sa isang team. Si Isaiah Thomas naman, sumasali sa J-League. Ilang beses siyang nakakuha ng kontrata dahil doon. Sinabi ni RHJ na nag-i-evolve na yung game niya. Kaso mabilis ding mag-evolve yung liga. Dahil karamihan ng mga teams ngayon kung kukuha sila ng player galing J-League. Kaya si IT doon siya naglalaro minsan. Nagsimulang bumili siyang transition sa mga player sa liga since 2017 or 18 season. Nang nilagyan ng liga ng additional 2 player sa roster, ito yung 2-way contract. Ngayong 2024, inalaw din ng liga na magkaroon ng 3 2-way contract player. Dati, imbes na meron kang 15 player at kapag merong nawala or na-injured, maghahanap ka ngayon. Dito naman, dahil sa bagong rule, meron agad 2 or 3 player na backup ang mga teams. Since 2018, mapapansin nyo na parang ang daming nawawalang player at napapalitan agad. Isang example dyan yung Memphis. Nagkaroon sila ng total na 34 players sa kanilang lineup last season dahil sa injury. Yung ibang starter nila at ibang player. Kung dati yan, malaki ang chance ni RHJ na makapasok. Pero ang ginawa ng Memphis, bukod sa nag-trade sila, nag-pick up ng mga player galing G-League.
So sinabi kasi ni RHJ na hindi niya maintindihan kung bakit walang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Bukod kasi sa mga player ngayon, mayroong mga personal matter na nagiging issue ng mga team bago din in-implement yung two-way contract ng mga player noong 2017. Marami kasi mga player noon na nag-improve galing D-League. Yun pa ang tawag dati. Katulad din na Gobert, Clarkson at Whiteside. Ngayon, sa G-League din nang galing si Nasrid. Para magkaroon ng pagkakataon si RHJ, kailangan din niyang subukan yung G-League. Katulad ng ginagawa ni Isaiah Thomas. Alam niya kasing ganun ang magiging dahilan para makapasok sa isang rotational team.